day, everyone. Good day, ma'am. I would like to introduce myself first. My name is Ana Jean Esquiniaso from Group 5 that we will be the first one to introduce our topic. Our topic is the brief history, nature, and development of basketball. But before I will going to discuss, this is the learning objective first. First, to trace the brief history of basketball. Second, to discuss the nature of the game. Third, to analyze the development of the game basketball. And last, to appreciate the contribution of different countries to the development of the game. And now, let's talk about first the brief history of the game. In the invention of basketball, basketball was invented in 1891 by Jim Naismith, a physical education instructor and the International YMCA training school in the Springfield, Massachusetts. He created the game as an indoor sport to keep students active during the winter season. Inspired by the childhood game called Duck on a Rock, Naismith designed a basketball as a skill-based game using a soccer ball and pinch basket as goals. So, nagpasabot nga ang basketball is giimbento ni James Naismith sa year 1891 sa International YMCA training school sa Springfield, Massachusetts. Isa pod siya ka PE instructor og nagproblema siya unsaon pagpa-active sa iyang students during winter season kay bugnaw kaayo sa gawas. So dili man jud pwede nga kanang magdula jud sa gawas. So naguna-huna siya og indoor sport nga safe pero exciting gihapon. So na-inspire man siya sa iyahang kaning childhood game nga mao ang kanang Duck on a Rock. Dito is kanang kinahanglan ako create ka mo igo sa target. So mao na iyahang concept sa basketball. So more on the skills and accuracy jud na siya, dili lang kay maggamit og kusog. So gigamit nila sa una kay kanagong soccer nga bola, then og pitch nga basket ang ilahang kaning gibutang sa taas para kanang kung isulod or igol ang bola. So mao to ang pinakaunang version gyud sa basketball nga atong nailhan karon. And now let's talk about naman the early rules and development. The first official rules of basketball were written in 1892, helping to organize the new sports. At first, players used a soccer ball and had to stop the game each time a point was scored to the ball could be retrieved from the pinch basket. In 1893, iron hoops and home-style basket were introduced. The later open-ended nets were developed to make the game faster and more efficient. Dinia sa early rules and development, pagka 1892, gisulat ni Naismith ang first official rule sa basketball para ma-organize good ang dula, dili siya gubot-tan-aon or magkagubot. So simple na jud kaayo ang rules sa una kumpara karon sa ato ang kaning kapanahunan. So wala pay kanang dribbling parehas sa modern basketball. Passing good mostly ang style sa play. Usa pa gyud ka interesting fact, every time nga kanang makascore sila is muhunong pa gyud ang kanang game kay kuhaon pa man sa ang bola sa sulod sa bench basket kay wala man na siya buslot sa kaning ubos. So imagine wala pay buslot ang ubos sa basket. So pero pagka 1893 is giilisan na og kanang iron hoops o hammock style nets, kanang hantod na develop na ang kanang open-ended nets kanagong kuan na siya kaning molusot na jud sa kaning na siya buslot ang kanang net. So dali na lang jud kaayo ang flow sa dula. So tungod niini mas paspas jud ang flow sa game og mas exciting siya tan-awon. At next, let's talk about naman the growth and modern basketball.
As basketball continued to grow in popularity, more improvements were made to the game and its equipment. In 1959, James Naismith was honored by being inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. During the 1950s, Tony Henkel or Tony Hinckley introduced the modern orange basketball, which made the ball easier for players and spectators to see. Nagpasabot nga dinhiya sa growth and modern basketball, samtang nagkadugay ni sikat jud ang dula nga basketball, dili lang sa Amerika kundi sa tibuok kalibutan. So gina-value gyud natong mga Pinoy gali dinhiya sa Pilipinas ang dula nga basketball, di ba? Makita nato nga every na ay fiesta, araw or mga nagkadaiyang event na adjoy makita nato nga kanang basketball bisan gani walay mga event na mga tao nga nagadula og basketball, mababae man malalaki. Karon nga kanang kahimtang or karon nga generation na sa abi nako sa una nga kanang lalaki lang ang modula og kanang basketball, pero karon is na koy makit-an jud nga nagadula na jud ang babae pod og basketball. So daghan jud kaayo improvement sa rules o kanang court design o mga equipment sa basketball. Katong 1959 si James Naismith gi-honor pinaagi sa kanang Naismith Memorial Basketball Hall of Fame kay usa ka dako nga recognition sa iyahang contribution sa sports or mga dula. Sa 1950s pod si Tony Hinckley ay nag-introduce pod siya og modern orange nga basketball. Sa una, di ba, sama sa kung giingon ganiha nga brown pa ang color sa bola. Pero giilisan o kanang orange para mas klaro makita sa players ang kanang spectators, di ba? Kung matanawan na to siya sa layo, so maklaro jud kayo ang bola kay orange man siya color. So maunang karon kung magunahuna ta og kanang basketball, so ang masulod dayon sa atong mind kanang mathinking jud nato nga orange ang bola dayon atong ma-imagine. So pero sa una is brown gyud. Then, ni-involve naman siya ron until now, orange na jud ang color sa bola. And now, let's proceed the first 13 rules of basketball. The rule number 1, you can draw the ball in any direction. Use one or both hands and pass forward or backward. Dinhiya sa rule number 1, pwede nimo i-draw ang bola in any direction. Forward man o backward. Pwede pod ka ng one hand or both hands ang imuhang gamiton. So meaning ani dili parehas sa ubang sport nga limited lang jud ang imuhang movement or lihok. So gusto ni Naismith nga mahimong passing game ang basketball. Mao nang teamwork gyud ang importante, dili lang kay magsulo-sulo lang or mag-iyahay. So kinahanglan jud nga magtinabangay ang team para makascore. Rule number 2, you can bat the ball, hit or tap it with open hands, and no punching with a fist. Dinhian naman sa rule number 2, nagpasabot nga pwede nimo i-bat or itap ang bola gamit ang open hands. Pero bawal gyud i-punch gamit ang fist. Ngano man, tungod kay kung i-punch nimo ang bola is mahimong roast or delikado ang dula. Gusto ni Naismith nga skill-based ang basketball, dili siya violent nga kanagong dula. So control og proper hand use gyud ang dapat ipakita sa mga player. Kay basin tungod na nay nagsinikahay dihaan ay nakambrasan na, so dapat ang magdula jud sa basketball, dapat ang player kabalo mo control o kabalo mo gamit proper jud ang kaning ilahang mga kamot. So dapat na isa jud ni karol nga dapat sundon sa modula sa basketball. In rule number 3, no running with the ball. You must pass from where you catch it.
Small exception if you're stopping from a run. Dinhian sa rule number 3, dili ka pwedeng mudagan while holding the ball. Kinahanglan yun mo pass kagikan sa kanang lugar kung asam nimo nadakpan ang bola. Na ay gamay nga exception kung nagdagan ka unya nakuha nimo ang bola, pwede ka mo stop properly, pero dili gyud pwede nga magdaladala ka og bola samtang nagdagan. Karong panahon na gyud is mauni ang reason nganong naay dribbling sa modern basketball. Pero sa una gyud, sama sa akong giingon ganiha, sa akong gidiscuss ganiha, na wala pa gyud na, so passing lang gyud ang focus. Rule number 4, do not use your body to hold the ball. Hold it only with your hands, no trapping with arms or body. Dinhigid sa rule number 4, nagsulti nga kamot ra gyud ang gamiton pag-hold sa bola. Dili pwede i-trap sa arm, iipit sa lawas, kag iipit nimo ang bola or gamiton nimo ang cheese nimo para hawiran ang bola. So importante ni kay para fair jud ang dula o kanang malikayan jud ang kanang murag wrestling style ba, di ba? Makita nimo ang uban nga mga player kay hugaw kay mga dinulaan. So mao po na kay hilig pug kog basketball, then ako pong kaning family or ako ang amahan or ako mga igsoon is magdulaay jud, sumutan-aw ko nga naa jud kanang mga player nga hugaw jud kayo modula. So again, skill over strength ang concept sa basketball. At last, rule number 5, no rough play. No pushing, holding, tripping, or hitting. First foul, warning. Second foul, disqualified. Iniya sa rule number 5, nagpasabot po diri ang bawal gyud ang rough play, no pushing, kanang itulak nimo, kanang gunitan nimo, no tripping pod, o no hitting. Kay kung maka-foul ka once, warning na gyud na siya. Pero kung maka-second foul na jud ka is ma-disqualify na jud ka sa game. So makita nato diri nga gikan pa sa una, klaro gyud na gusto ni kaning Nesmet nga clean and discipline gyud ang pagdula sa basketball. Dili siya sport nga para mag-away, di ba? Di man jud na sama sa kong giingon ganiha nga dili jud malikayan nga nay mga player nga hugaw kayo mandula. Magkanagong magsinakitay na, di ba, na uban magkadugo na makuha ng kuandiri makuha na mga dagan kayong mga violent nga mga kanang action kung hugaw jud mo dula. Pero ana si Nesmet nga dapat kanang tarong ka or dapat kaning limpyo ka modula og basketball og naa jud kay kanang saktong disiplina sa imuhang kaugalingon kung modula kag basketball. Dili siya sport para mag-away, kundi sport para sa teamwork. Kanang na jud mo kanang maayo nga communication sa imuhang kuan kaning kauban og dako pod ang respeto. One of that, respect og sportsmanship. Pero diri sa kanang sa una is duha lang din disqualify, pero ana sa ko ang papa based sa ako ang father nga mandulaay pod siya og kaning basketball. Ang basketball karon sa atoa jud is kung non-professional league jud siya is kanang 6 jud siya ka foul, penalty na jud ka, gawas gyud ka sa game or kanang kuan disqualify na ka sa game. So diri ang nakabutang man sa kanang kuan nato is duha lang siya disqualified na jud, mas kuan ang rule de sa una. So karon kay 6 kung non-professional, then kung 5 kung pareha na jud ng mga NBA or kuan. So kana lang siya. Then ang the rest nga kanang rules i-discuss na sa mosunod sa ako. That's all. Thank you. Good morning everyone, this is James B. Cordero and I am your next reporter. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang topic which is the number 6. Okay, a foul is striking at the ball with the fist. Violation of rules 3 and 4 and such as described in rule number 5. So in short lang aniha, nagagurit kag bula kunuhay tapos nahapakan ka or nasikuhan ka, it means tawag ana foul na siya.
So muna siya ang other word o ang pag-describe sa foul. So again, pag ikaw nagunit sa bola tapos mahapakan ka or masikuhan ka, masumbagan ka, tawag ana is foul. Okay, let's continue for the number 7. If either side makes 3 consecutive or 5 consecutive fouls, it shall count a goal for the opponents. Consecutive means without the opponents in the meantime making foul. So, ang ginapasabot ani guys is ang usa ninyo sa ang inyong team if manobra na og 3 or 5 fouls, it means na ay penalty ana. And then if manobra pa gina siya sa 6 kay Brag international man yata na ang 6 tapos 5 ang local da. So ang mahitabuan na if manobra siya og 6 ma-kick out na ang katong nga player nga nagsigi og buhat og foul or di kaya ang katong nakabuhat og foul. Okay, let's continue to the number 8. A goal shall be made when the ball is thrown or baited from the grounds into the basket and stays there. So providing those defending the goal do not touch or disturb the goal. If the ball rests on the edges and the opponent moves the basket, it shall count as a goal. So inani lang siya kasimple guys. Kung tayo ako nag-shoot ko og bola tapos dito sa amo adjong ring ha, amo nga ring, amo nga side nga ring. Tapos pag shoot na ko sa bola, nagstay pa ang bola dito sa kaning sa ring gani. So pag magstay pa dito ang bola tapos gihapak sa kalaban, amo aghapon to nga score. Ako aghapon to nga score kay amo man tong ring. So dili man to dapat nga sa kalaban nga ring. So pag ihatong i-shoot, ihatong kaning murag iyang murag ni siya murag palakan niya ang bola ba sa panagnaarang bola ditong niya ulay kalaban. So ang mahimo ana is counted gyapon na siya sa moa. So walay kapangyarihan sila nga mukuha sa score bisan pag ilahang kamot ang ni-shoot or ang kalaban nga kamot ang ni-shoot. So inato lang siya kadali. Okay, thank you so much. Okay, let's proceed to the number 9. When the ball goes out of bounds, it shall be thrown into the field of play by the person first touching it. So, in case of dispute, the umpire shall throw it straight into the field. So, the thrower in is allowed 5 seconds. If he holds it longer, it shall go to the opponent. If any side persists in delaying the game, the umpire shall call a foul on that side. So inani lang siya kasimple. Pag ang bola, kung tayo na ang bola is na out, like kaning nalabay sa gawas, unya kaning i-try pa og save sa katong imuhang kalaban. Tapos nasalo niya and then mapadayon ka pong ang dula ato if masalo gyapon or ma-save lang gyapon within 5 seconds na siya ha. Nato din nakabutang diri 5 seconds, allowed 5 seconds na siya. So pag nagunitan dito sa kalaban o ang bola dito sa kalaban sa gawas sa ring og 5 seconds plus, it means ma-foul na siya ana. So dili na siya pwede, dili na siya counted sa kaning basketball. So mawala lang wala nang dula. So, inala lang siya kasimple. Okay, continue to the number 10. So, the umpire shall be judge of the men and shall note the fouls and notify the referee when 3 consecutive or 5 consecutive fouls have been made. He shall have power to disqualify men according to rule number 5. So, dali ra kay na siya guys, no? If ang usa ka player is nanobra na og 5 ka fouls, it means ang katong mga naglista nga siya nakakuha na siya og 3 to 5 plus nga foul, it means iyahang i-notify ba iyang pahibalo ng referee nga kanya siya dili na siya pwede mo dula pa. So labag man gud siya sa rules according to the rule number 5. So bawal jud na nga manobra ang foul sa usa ka player. So possibly nga ma-kick out na siya nga player. Continuation for the number 11. The referee shall be judge of the ball and shall decide when the ball is in play. So in bounds, to which side it belongs. It shall keep the time. He shall decide when a goal has been made and keep account of the goals with any other duties that are usually performed by a referee. So simple lang ni siya, no? Kung unsa ang mga ginatrabaho sa referee. For example, amo ang grupo ang nakascore. It means
Katong pikas nga grupo na po niya ihatag ang bola. So ang referee jud ang maga-decide sa kaning mga sa mga buluhaton, like na foul siya, na sa tawag na dribble siya, na out siya, na siya ang nakapagawa sa bola, then stepping ba na siya nadra. So ang referee ang magbuot and then referee po ang magbantay-bantay po sa time na kani time na magpito na din na siya. So that is the duty or usually nga ginabuhat sa referee. Thank you. Let's continue to the number 12. The time shall be 2:15 minutes halves and with 5 minutes rest between. So kinahanglan for example, mag-time out ka, it means na kay oras para mag-time out. So we have a 15 minutes. And then other side nga mga buluhaton like mag-sub, it means na yung mga rest time or na yung mga rest nga mga oras para or na nakalaan nga mga minuto para Let's continue to the last part, so the number 13. The side making the most baskets in that time shall declare the winner. In case of a draw, so the game may, by agreement of the captains, be continued until another goal is made. So inana na siya kasimple. Kung kinsa ang grupo or kinsa nga team ang nakakuha sa goal nga score, sila na jud na ma-declare nga winner. But if naay draw, matagaan og time nga mag-think sa ang mga captains, tapos another game. Tapos kung kinsa na pud ang naka-shoot na or naka-score og dako sila or naka-score na sila muna gito siya ang ma-declare as a winner. And then wala na nilain nga mga pagasabutan pa. So sila na siya ang winner. And that's conclude of my report. So I'm so thankful. Thank you for listening. Again, this is James B. Cordero, your teacher, your advisor, your reporter. Thank you so much for listening, children. Goodbye. Good morning everyone. So my name is Kentan Sab and I am the continuation of Mr. Cordero. So the International Basketball Federation was formed in 1932 by 8 founding nations: Argentina, Czechoslovakia, Greece, Italy, Latvia, Portugal, Romania, and Switzerland. At this time, the organization only oversaw amateur players. Its acronym derived from the French Fédération Internationale de Basketball Amateur was thus FIBA. Men's basketball was first included at the Berlin 1936 Summer Olympics, although a demonstration tournament was held in 1904. The United States defeated Canada in the first final, played outdoors. This competition has usually been dominated by the United States, whose team has won all but 3 titles. The first loss in controversial final game in Munich in 1972 against the Soviet Union. In 1950, the first FIBA World Championship for men was held in Argentina. 3 years later, the first FIBA World Championship for women was held in Chile. Women's basketball was added to the Olympics in 1976, which were held in Montreal, Canada, with teams such as Soviet Union, Brazil, and Australia revealing the American squads. Ang FIBA daw class kay gituko daw siya kadtong 1932 sa 8 ka nation like Argentina, Czechoslovakia, Greece, Italy, Latvia, Portugal, Romania, ug Switzerland. Ang sinugdana daw ani nga organization class kay ang amateur pa ug wala pa ang professional nga mga team, mga players. Ang tawag po daw, ang acronym po daw ani kay nagikan sa France nga ang pangalan Fédération Internationale de
basketball amateur. Naapod diri a class nga ang basketball sa mga lalaki nahimo na siyang opisyal kadtong sa Olympic sport kadtong 1936. Ang FIBA Men's World Championship pud class giheld pud siya dito sa Argentina kadtong 1950. Ug ang unang FIBA Women's World Championship kay nahitabo pud siya sa Chile kadtong 1953. Ang basketball sa mga babae pud class dira na siya gidugang sa Olympics kadtong 1973 sa Montreal. Uban ang mga team sama sa Soviet Union, Brazil, ug Australia nga nakipagkompetensya sa US teams. So, mo-proceed na pud ta sa next slide. FIBA dropped distinction between amateur and professional players in 1989, and in 1992 professional players played for first time in Olympic Games. The United States dominance continue with the introduction of their Dream Team. However, with developing program elsewhere to get other nation teams started to beat the United States. A team made entirely of NBA players finished 6 in the 2002 World Championship in Indianapolis, behind Yugoslavia, Argentina, Germany, New Zealand, and Spain. In the 2004 Athens Olympics, the United States suffered its first Olympic loss while using professional players, falling to Puerto Rico in a 19-point loss, and Lithuania in group games and being eliminated in the semifinals by Argentina. It eventually won the bronze medal, defeating Lithuania, finished behind Argentina and Italy. In 2006, in the World Championship of Japan, United States advanced to the semifinals but defeated by Greece by 101 over and 95. In the bronze medal game, it beat Team Argentina and finished third behind Greece and Spain. After the disappointments of 2002 through 2006, the US regrouped, re-establishing themselves as dominant international team behind the Redeem Team, which won gold at the 2008 Olympics, and so-called B Team, which won gold in the 2010 FIBA World Championship in Turkey, despite featuring no players from the 2008 squad. So, kadtong 1989 daw plus, gitanggal sa FIBA ang kalahian sa amateur. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang nature of the game ng basketball. Halina't sabayan niyo akong alamin kung ano nga ba ang nature of the game ng basketball. Makinig kayo ng mabuti sa akin. So, ang basketball is team sports where 2 teams with 5 players. So, each compete to score points by shooting the ball into the hoop nga naay 10 feet above the ground. So, gidula kini sa rectangular court nga naay wing sa matag tumoy. So, ang bola ipasa or i-dribble padulong sa basket or ginatawag nga ring. So, ang team nga naay bola mao ang offense, ug ang walay bola mao ang defense nga musulay og steal or muilog or kana bang mo block ug mo rebound. So mao na. Basta kay ang inyong timan-an, ang offense mo na siya ang naggunit sa bola ug ang defense mo na siya ang musulay ug ilog sa bola.
Okay, next, scoring system. So, makakuha og points ang team kung makashoot sila sa basket or ginatawag nga ring. So, 2 points kung sulod sa arc and 3 points kung beyond the 3-point line o 1 point kung free throw. So, ang free throws ihatag kung naay foul, especially kung gisamukan ang shooter. So, usahay na ay 1-and-1 chance. So, nga kung musulod ang first shoot is makatira pa og second. Okay, ana ang free throw. So, next is game time and period. So, ang game gibahin into halves or quarters depende sa level. So, sa college, 20 minutes each, half. Tapos sa high school, mas mubo nga quarter. So, ang professional ang professional mas taas nga 12 minutes. So, kada quarter. So, naay short breaks between quarters o longer breaks sa halftime. So, kung tabla ang score, mag-overtime pagyud hangtod na anay winner. So, ing ana ang pamaagi sa pag-basketball or sa game time and periods. Pag kana bang ginukdanay ang score, for example, kanang sa basketball, nakita naman din mong basketball. Pag ang team, ang kaninga team is kana bang ginukdanay sila score, unya, na hutdan na og time, tapos tie sila og score. So, dili na siya pwede nga sila duha ang winner. So, overtime. So, magkuha na po og time nga para sa kanabang para magkuha na po sila mag inilugay or ing ana. So, mag-basketball na po balik. Tapos, para kinsa jud ang mahimong winner. So, ing ana ang basketball. Next, start of the game and position. So, sa sugod sa dula, mag-tip off sa center court. Diin ihulog sa referee ang bola or kanang iitsa ba ang bola o ang duha ka players mo ambak para mokuha sa bola or mag-inilugay sa bola. So, ang team nga makakuha first mahimong offense. So, ang team nga makakuha sa bola mahimong first offense. So, pwede usab kanang makuha ang bola pinagi sa fouls, tapos violation, or steals. So, sa halftime, so, mag-ilis ang team o goal nga ilang depensahan. So, ing ana ang pamaagi sa pag-basketball or ang pagsugod sa pag-basketball. And that's all of my report. Thank you for listening. Sana ay meron kayong naintindihan at marami kayong natutunan kung ano nga ba ang basketball or ang nature of the game ng basketball. At yun lamang po at maraming salamat. So, good evening everyone. My name is Teacher Shumaimi Picolados. I am the presenter of Recent Development of Basketball. So, Lesson 3. So, you want to know the recent development of basketball? So, come with me and let's explore. So, from humble beginnings in North America, basketball has one of the most popular team sports in the world. So, in a humble beginning, or sa katong pagsugod pa lang daw sa basketball, nag-start daw ni siya sa North America. Ang basketball ang pinakaunang nga popular sports sa atoang kalibutan. It's a truly global game. The National Basketball Association, or NBA, and the USA, the world-leading professional liga, features players from more than 30 countries. So, kani daw NBA, naga-features daw ni siya og mga national or professional players sa liga. Dili lang daw kay 30 countries ang gina-feature niya nga mga player, kundi more than 30 countries. So, gina-feature niya. So, ang mga dula sa NBA player is dili lang kay kanang simple lang nga player, but isa sila ka professional player.
So, na may mga nailhan nga mga professional player, mga bata. Okay, like Kevin Durant. He is a professional player. So, next is men's basketball first appeared on the Olympic program at the Berlin in 1936. So, ang first daw nga basketball Olympic is nahitabo daw siya sa Berlin. Asa nahitabo ang first nga basketball Olympic? Sa Berlin atong 1936. Game with the women's event introduced at Montreal in 1976. So, ang women's na introduce daw siya sa mga women's nga dula is atong 1976. So, in Montreal. Professional players first competed at the Barcelona in 1992. So, first nga nag-compete ang mga basketball players sa Barcelona, professional players. So, sa Barcelona daw sila first nga nag-compete sa atong 1992. Yes. So, games with the famous AS Dream Team won gold in the men's event. So, nakadaog daw sila og AS Dream sa gold, nakadaog sila og gold sa men's event. So, the worldwide basketball tournament are held for boys and girls of all age level. So, ang tournament sa basketball, dili na lang daw siya katong mga professional. So, sa worldwide, kanang nagakuan na daw sila, nagaproduce na daw sila og lahi nga mga level nga mga age. So, makabantay ta karon nga na ay mga bata nga nagadula na og basketball tournament like sa eskwelahan na anay mga nagadula og mga basketball tournament, di ba? So, dili lang daw siya pang lalaki nga dula. O dili lang po daw siya sa mga dagko nga mga tao or mga adult na. Pwede po daw siya sa biskag unsa, young man or ma-adult, pwede siya as long as kabalo mo dula og basketball. The global popularity of the sport is reflected in the nationality represented in the NBA. So, ang global popularity is nag-reflect siya sa nationality represented by NBA. So, makabantay mo sa NBA is kanang lahi-lahi nga bansa ang gina-represent, dili lang kay isa. So, mo na ang pinaka popularity daw nga sports, gina-reflect ang nationality. So, imuhang bansa, ginadala nimo imuhang bansa para ilaban sa laing bansa. Top international players began coming into the NBA in mid-1990s. So, ang mga international players ni bigan sila og dula sa NBA is atong mid-1990s or katong mga panahon sa 1990s. So, including, kani sila is, dili ko kabalo kayo mo pronounce, but, mauni sila ang mga players nga na-include. Si Koktains Drazen Petrovic, Antony Kokok, Serbian Vladi Devac, Lithuanians Arvydas Sabonis, and Sarunas. Basta mauna sila ang mga players nga include sa NBA. Next is the all-tournament teams at the 2002 and 2006 PBA World Championships. So, respectively held in Indianapolis and Japan. So, ang PBA, ang PBA championship daw is na-held siya sa
India, Polish, and Japan. So, demonstrate the globalization of the game equally dramatically. So, pantay-pantay nga pagkadula o emotionally nga kuan or dramatically nga dula. Only one member of either team was American, namely Carmelo Anthony in 2006. The team features Nowitzki. So, mo ni sila ang mga na-feature atong mga dula. Kani sila Ginobili, Yo, Peja, Stojakovic, so now of Serbia, and Peru Cameron of New Zealand. So, mo ni sila mga na-feature sa PBA Championship. So, Ginobili also made the 2006 team. The other members were Anthony Gasol, his Spanish teammates. So, mo po ni sila ang mga na-feature. The only player on their team to never have joined the NBA are Cameron and Papalaukas. So, sila ang wala naka-appeal sa sa katong dula, wala sila naka-join sa NBA players. Ambot lang po o nga nung wala sila naka-join, the all-tournament team from 2010 edition in Turkish featured 4 NBA players. MVP Kevin Durant of Team Asia. So, mo ni sila mga MVP nga mga players. And the Oklahoma City Thunder, Linas Kleza of Lithuanian, and the Toronto Raptors, Luis Scola of Argentina, and the Houston Rockets, Hidu Turgla of Turkey, and the Phoenix Suns. So, mo to sila ang mga na-feature. The only non-NBA players was Serbians Melo Teodosic. So, mo ni siya ang non-NBA players daw or dili daw NBA players. The strength in the international basketball is evident in the fact that Team USA won none of the 3 World Championship held between 1998 to 2006 with Serbia, then known as Yugoslavia, win in 1998 and 2002, and Spain in 2006. So, wala daw sila sa kadaog sa tulo ka World Championship, but with wala daw sila nakadaog with Serbian. So, nakadaog sila in 1998 and 2002, and Spain in 2006 sa pangalan niya Yugoslavia. So, mo ito lang nadaogan. Maulan to then. Thank you for listening. Good evening, everyone. I am RHD Boyser, so the last reporter. Okay, so can you please read na lang sa nakita nyo sa screen. Okay, so the Philippine Basketball Class Association ay ang kauna-unahang professional basketball league sa Asia. So, ang first game nito ay ginanap noong April 9, 1975 sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. So, nabuo ang PBA class dahil nagkaroon ng conflict o disagreement ang ilang basketball sa Manila, sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association. So, ang MICEE class noon ay mahigpit na kinukontrol ang Basketball Association of the Philippines na siyang kinikilala
National Basketball Organization ng FIB Pilipinas noong panahong iyon class. So, dahil dito class is nag-rebuild o humiwalay ang ilang team mula sa MICCEA upang makabuo ng sariling professional league sa unang season class ng PBE may siyam na team mula sa MICEA na so, ang liga ay opisyal nagbukas noong April 9, 1975 na dito nagsimula ang professional basketball sa Pilipinas. Ang National Basketball League or NBL ay pangunahing professional basketball league sa Australia. So, nagsimula ito noong 1979 at lumipat sa summer season upang maiwasan ang sabayang kompetisyon sa football. So, may mga sikat na players class tulad ni Andrew Bogut at Andrew Gaze. Okay, so samantala naman class, ang Women National Basketball Association naman is nagsimula noong 1997 at suportado naman ito ng National Basketball Association. So, naging popular din ito class dahil sa mga kilalang players nito tulad ni na Lisa Leslie at Diana Taurasi. Ang Women's National Basketball Association class ay minsang tinitingnan bilang niche league pero unti-unti itong naging mas popular noong pumirma sila ng TV contracts extension sa ESPN na tumakbo mula 2009 to 2016. So, kung saan unang beses nakatanggap ng TV rights fees ang isang women professional sports league class. Okay, so mas marami itong TV viewers. So, compare sa Major League Soccer at na National Hockey League. So, ayon kay David STEM class, noong 2009 is target ng liga na mag-break. So, even financially kahit mahirap ang economy class.